Hindi pa sumisikat ang araw, ngunit ang malawak na lobby ng The Grand Alaya Hotel ay naliligo na sa isang malambot at artipisyal na liwanag. Ang mga ilaw mula sa dambuhalang chandelier na gawa sa kristal ay nananatiling patay nag-aabang sa pagdating ng mga mayayamang panauhin na magbibigay buhay dito. Sa katahimikan ng madaling araw, isang tunog lamang ang maririnig ang marahan at ritmikong pagkayod ng basahan sa makintab na sahig na gawa sa marmol. Si Ana Rosario ang gumagawa ng tunog na yon. Sa edad na 42, bawat galaw niya ay kalkulado, bawat kilos ay sanay na. Ang kanyang uniforme ay malinis, ngunit halatang luma na, at ang kanyang mukha ay nagpapakita ng mga guhit ng pagod na hindi kayang itago ng anumang pilit ng ngiti. Para sa kanya, ang hotel na ito ay isang mundo ng dalawang uri ng tao, ang mga nakikita at ang mga tulad niyang anino. Siya ang anino na nagpapanatili ng kintab ng sahig na tinatapakan ng mga nakikita. Ang samyo ng mamahaling panlinis ay humahalo sa bahagyang amoy ng pabango na naiwan ng mga bisita kagabi. Alam ni Ana ang bawat sulok ng lobby na ito, mula sa maliliit na gasgas sa paanan ng isang gintong florera hanggang sa bahagyang mantsa sa salamin na tanging siya lang ang nakakapansin. Ang lugar na ito ay isang teatro at siya ang tagalinis sa likod ng entablado. Tinitiyak na perpekto ang lahat para sa pagsisimula ng isa na namang palabas. Habang nagpupunas siya, isang matinis na tunog ng takong ang biglang bumasag sa katahimikan. Hindi na kailangan lumingon ni Ana. Kilala niya ang yabag na yon. Ang bawat tapak ay may diin, may halong pagmamataas at kawalan ng pasensya. Iyon ang mga yabag ni Michelle, ang mapapangasawa ng may-ari at CEO ng hotel, si Michael. Mula sa gilid ng kanyang mata, nakita ni Ana ang isang figura na papalapit, matangkad, balingkinitan at balot sa isang damit na mas mahal pa sa 6 na buwang sahod niya. Kasunod nito si Michael na abala sa kanyang telepono. Ang mukha ay seryoso at tila walang pakialam sa mundo sa paligid niya. Michael, hindi ko maintindihan kung bakit kailangan nating dumaan dito ng ganito kaaga. Reklamo ni Michelle, ang boses ay matinis at puno ng pagkainis. Hawak niya ang isang paper cup ng kape. Huminto sila ilang hakbang mula kay Ana. Tumingin si Michelle sa sahig na kalilinis lang, pagkatapos ay kay Ana na nakayuko pa rin. Isang mapanuyang nanangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ay naku, sabi niya sa isang boses na halatang hindi nagsisisi. Kasabay ng salitang yon, bahagyang tumagilid ang kanyang kamay. Ang mainit na kape ay tumapon sa sahig, kumalat na parang isang malaking maitim na mantsa sa perpektong kintab. Ang clumsy ko naman. Napatigil si Ana. Naramdaman niya ang init na gumapang sa kanyang batok. Hindi ito galit, kundi pagkapahiya. Tumingin lang si Michael mula sa kanyang telepono, isang mabilis na sulyap sa natapong kape, pagkatapos ay kay Michelle. Halika na, Michelle. Mahuhuli na tayo sa meeting. Sabi niya, sa tonong walang bahid ng anumang emosyon, na para bang ang nangyari ay kasing normal lang ng paghinga. Hindi man lang siya tumingin kay Ana. Para sa kanya, si Ana at ang natapong kape ay parehong problema na may ibang taong aayos. Nagkibit balikat lang si Michelle at nagpatuloy sa paglalakad. Ang mga takong ay muling umalingaw-ngaw sa lobby. Iniwan si Ana, kasama ang gulo na sadya niyang nilikha. Huminga ng malalim si Ana, pinakalma ang sarili. Kinuha niya ang kanyang basahan at dahan-dahang lumuhod para punasan ang kumakalat na likido. Sa mga sandaling iyon, lumapit ang isang mas batang kasamahan, si Leah na may daladalang dustpan. Ate Ana, nakita ko po iyon. Bulong ni Leah, ang mga mata ay puno ng awa at pag-aalala. Sinadya niya po iyon. Wala naman pong dahilan para matapon iyon. Isang maliit at pagod na ngiti ang isinukli ni Ana. Hayaan mo na, Leah. Ganyan talaga. Trabaho natin ito. Mahinahon niyang sagot habang patuloy sa pagpupunas. Huwag mong dibdibin.
Masasanay ka rin. Pinigilan ni Leah ang kanyang sasabihin. Hinahangaan niya ang tibay ng loob ni Ana, ngunit kasabay nito nalulungkot siya para dito. Alam ng lahat ng staff sa hotel kung paano tratuhin ni Michelle ang mga empleyado, lalo na si Ana. Nang matapos linisin ni Ana ang sahig at maibalik ang dating kintab nito, akala niya ay tapos na ang lahat. Ngunit mali siya. Bumalik si Michelle, mag-isa na lang ngayon. Tumayo siya sa harapan ni Ana, nakapamaywang ang tingin ay matalas na parang kutsilyo. Nakalimutan ko ang scarf ko sa kotse. Sabi niya, kahit halata namang wala siyang hinahanap na kahit ano. Tinitigan niya si Ana mula ulo hanggang paa. Malapit na ang kasal namin ni Michael. Dito sa hotel na ito gaganapin ang reception. Tumangulang si Ana bilang pagtugon. Isang ngisi ang muling sumilay sa labi ni Michelle. Gusto ko lang ipaalala sa iyo na dapat ay perpekto ang lahat. Maningning. Walang kahit isang dumi. Lumapit siya ng isang hakbang. Ang boses ay bumaba na parang isang babala. Siguraduhin mong malinis ang bawat sulok ng lugar na ito dahil kung hindi, huminto siya saglit para mas tumatak ang kanyang sasabihin. Baka ang mga katulad mo ay tuluyan ng mawalan ng lugar dito. Pagkatapos ng mga salitang yon, tumalikod na siya at naglakad palayo puno ng kumpiyansa na para bang nag-iwan siya ng isang mahalagang utos sa isang alipin. Naiwan si Ana na nakatayo, hindi gumagalaw. Ang mga daliri niya ay humigpit sa hawakan ng mop. Ang mga buto sa kanyang kamay ay halos pumuti na sa diin. Pinanood niya ang papalayong anino ni Michelle hanggang sa maglaho ito sa isang pasilyo. Sa sandaling iyon, sa katahimikan ng papalapit na umaga, naramdaman ni Ana ang isang kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Alam niyang ang kasal na yon ay hindi lamang magiging isang selebrasyon. Ito ay magiging isang pagsubok, isang larangan ng digmaan na hindi niya pinili. At sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, isang maliit na bahagi ng kanyang pagkatao na matagal nang natutulog ay nagsimulang magising. Ilang araw ang lumipas. Ang lobby ng The Grand Alaya ay nasa kasagsagan ng abalang tanghali. Ang tunog ng mga hinihilang maleta, ang halo-halong lengguwahe ng mga dayuhang bisita, at ang mahihinang tugtog mula sa string quartet sa sulok ay lumilikha ng isang kapaligiran ng kontroladong kaguluhan. Si Ana, tulad ng dati, ay nasa kanyang pwesto. Tinitiyak na ang bawat ibabaw na salamin ay walang bahid ng kahit anong marka ng daliri. Para sa mga dumadaan siya, ay tila isang muwebles na hindi napapansin isang anino sa gitna ng karangyaan. Ngunit ang pagiging anino niya ay biglang nagwakas. Isang malakas at matinis na boses ang pumunit sa ingay ng lobby. Ana, ang tawag ay malinaw sinadya at hindi maaaring ipagkamali. Napatigil ang ilang bisita. Ang mga bellboy ay napalingon. Maging ang musikero ay bahagyang natinag sa pagtugtog. Naramdaman ni Ana na tila lahat ng hangin sa lobby ay nawala. Ang bawat mata ay naging isang matulis na karayom na tumutusok sa kanyang balat. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo sa gitna ng lobby si Michelle, kasama ang dalawa niyang kaibigan na kapwa nakabihis ng mamahaling damit. Ang nangiti sa mukha ni Michelle ay matamis, ngunit ang kanyang mga mata ay malamig at nanunuya. Ang buong eksena ay isang entablado at si Ana ang unwilling na bida. Walang pagpipilian si Ana, kundi ang iwan ang kanyang ginagawa at maglakad patungo sa kanila. Bawat hakbang ay parang paghakbang sa kumunoy ng kahihiyan. Ang sahig na marmol na dati niyang tinitingnan bilang kanyang teritoryo ay tila naging isang mahabang pasilyo ng paghatol. Mabuti naman at narinig mo ako, sabi ni Michelle. Nang makalapit si Ana, ang boses ay sapat na malakas para marinig ng mga taong malapit sa kanila. May maliit akong sorpresa para sa'yo. Mula sa kanyang Hermes na bag inilabas ni Michelle ang isang sobre. Ito ay gawa sa makapal na papel na kulay krema na may kumikinang na gintong selyo
na may inisyal na M&M. Ito ang uri ng imbitasyon na hinding-hindi hahawakan ng isang katulad ni Ana sa buong buhay niya. Kami ni Michael ay ikakasal na. Pagmamalaki ni Michelle, iwinawagayway ang sobre na parang isang tropeo. At naisip namin, bakit hindi ka imbitahan para naman makita mo kung ano ang itsura ng isang tunay na selebrasyon. Narinig ni Ana ang mahihinang hagikhikan ng mga kasama ni Michelle. Ang kanyang mukha ay nanatiling walang emosyon, ngunit sa loob-loob niya ang kanyang puso ay tila pinipiga. Itinapat ni Michelle ang imbitasyon kay Ana, ngunit bago pa man ito maabot ni Ana, tila sinadyang kumawala ito sa pagkakahawak ni Michelle. Ang magandang sobre ay bumagsak at lumapag sa isang bahagyang basang bahagi ng sahig na malapit sa isang paso ng halaman. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa ilang empleyado na nakasaksi sa pangyayari. Ay pasensya na, sabi ni Michelle na may pilit na pagkagulat sa kanyang boses. Nadulas sa kamay ko, pakipulot na lang. Ang utos ay malinaw. Ito ay hindi isang pakiusap. Nakatitig si Ana sa sobre na ngayon ay may bahid na ng dumi. Ang pagpulot dito ay hindi lang simpleng pagpulot. Ito ay isang akto ng pagpapakumbaba, isang pag-amin sa kanyang lugar, sa mundong ito, sa harap ng lahat. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Ang dugo ay umakyat sa kanyang muka dala ang init ng kahihiyan. Sa ilalim ng mapanuring tingin ng lahat, dahan-dahan siyang yumuko. Bawat segundo ng kanyang pagyuko ay parang isang walang hanggang kahihiyan. Pinulot niya ang sobre, ang mga daliri niya ay maingat na iniiwasan ang basang bahagi. Nang tumayo siyang muli ang kanyang mga mata, ay nakayuko pa rin sa sahig. Salamat. Mahinang sabi ni Ana, ang boses ay halos hindi marinig. Ano yon? Hindi ko narinig. Pangaasar ni Michelle. Huminga ng malalim si Ana. Itinaas niya ang kanyang ulo at tiningnan si Michelle ng diretso sa mata. Sabi ko, salamat sa paanyaya. Ang kanyang boses, bagamat mahina, ay matatag at walang bahid ng panginginig. Nagulat si Michelle sa biglaang pagbabago ng tindig ni Ana. Ngunit mabilis din itong napalitan ng isang mapanuyang ng ngiti. Walang anuman. Siguraduhin mong darating ka ha. Ayaw naming may makaligtaan sa kasiyahan. Nga pala, dagdag ng isa sa mga kaibigan ni Michelle, baka pwede kang tumulong magligpit pagkatapos ng party. Sayang din ang pagkakataon. Ang kanilang tawanan ay umalingaw-ngaw sa lobby, isang tunog na mas masakit pa sa anumang sampal. Tumalikod si Ana, hawak ang maruming sobre na parang isang mabigat na bato. Naglakad siya palayo, nang hindi lumilingon, pilit na pinapanatili ang tuwid na tindig, kahit pakiramdam niya ay anumang oras ay babagsak siya. Ang bawat hakbang palayo sa kanila ay isang maliit na tagumpay. Nang makarating siya sa isang tagong sulok sa staff room, doon niya lang pinakawalan ang hiningang kanina pa niya pinipigilan. Sumandal siya sa malamig na pader, ang kanyang mga tuhod ay nanghihina. Tinitigan niya ang sobrang hawak niya. Ang magagandang letra ay tila nangungutya sa kanya. Ang gintong selyo ay kumikinang na parang isang paalala ng mundong hinding-hindi siya magiging bahagi. Narinig niya ang boses ni Michelle sa kanyang isipan paulit-ulit, para makita mo kung ano ang itsura ng isang tunay na selebrasyon. Naramdaman niya ang mga nagbabadyang luha. Ngunit pinigilan niya ito. Hindi dito. Hindi ngayon. Mahigpit niyang hinawakan ng sobre. Naramdaman niya ang pagtigas ng kanyang panga. Ito ay higit pa sa isang simpleng pangiinsulto. Ito ay isang deklarasyon, isang hamon. At habang nakatayo siya doon sa gitna ng amoy ng lumang kape at pagod ng kanyang mga kasamahan, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na magpapabago sa lahat. Hindi niya alam kung paano, pero alam niya na kailangan niyang harapin ito. Hindi bilang isang anino, hindi bilang isang biktima. Narinig niya ang mahinang bulungan
Mula sa labas ng pinto, ang kanyang mga katrabaho ay nag-uusap tungkol sa nangyari. Ang kanilang mga boses ay puno ng awa. At sa sandaling iyon, alam ni Ana na ayaw niya ng awa. Ang gusto niya ay respeto. At kung ang pagdalo sa kasal na iyon, ang paraan para mabawi ito, kahit katiting lang gagawin niya. Hawak ang mapait na paanyaya na ramdaman ni Ana ang isang apoy na nagsimulang mag-alab sa kanyang puso, tinutupok ang lahat ng takot at pag-aalinlangan. Ang apoy na yon ay matagal nang natutulog, nag-aabang lang ng tamang sandali para muling magliyab. Ang pag-uwi ni Ana mula sa hotel ay isang mabagal na paglalakbay sa gitna ng isang syudad na walang pakialam sa kanyang nararamdaman. Ang ingay ng mga busina at ang pulutong ng mga taong nagmamadali ay tila mga multo sa gilid ng kanyang paningin. Tanging ang bigat ng sobre sa kanyang bulsa at ang bigat ng kahihiyan sa kanyang dibdib ang malinaw na nararamdaman niya. Pagpasok niya sa kanyang maliit na apartment, ang unang ginawa niya ay isara at ikandado ang pinto. Ang tunog ng pag-click ng kandado ay tila isang senyales sa wakas malaya na siyang mag-isa. Walang mga matang mapanghusga, walang mga bulong na mapanlait. Inihagis niya ang kanyang bag sa isang lumang sopa. Kinuha niya ang imbitasyon mula sa kanyang bulsa at ibinato ito sa maliit na mesa. Ang maruming sobre ay tila isang halimaw na nakatitig sa kanya mula sa ibabaw ng kahoy. At sa wakas, bumigay siya. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na parang isang sirang dam. Napasandal siya sa pinto at dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang kanyang mga balikat ay nayanig sa bawat hikbi. Umiyak siya hindi lang dahil sa pangyayari kanina. Umiyak siya para sa lahat ng mga araw na naramdaman niyang hindi siya nakikita, sa lahat ng insultong nilunok niya at sa lahat ng taon na pilit niyang kinalimutan kung sino siya dati. Ang kanyang apartment na dati niyang kanlungan ay naging isang tahimik na saksi sa kanyang matinding pighati. Nang maubos na ang kanyang luha, isang nakakapanghinang pagod ang pumalit. Tumingala siya at muling tiningnan ang imbitasyon. Ang magarbong pagsulat ng kanyang pangalan ay isang malupit na biro. 2 landas ang nabuo sa kanyang isipan at pareho itong patungo sa bangin. Kung pupunta ako, bulong niya sa kawalan, pagtatawanan nila ako. Ako ang magiging katatawanan tulad ng plano nila. Isang basahan sa gitna ng mga sutla. Ang imahe ng mga mukhang nanunuya ay sumagi sa kanyang isip at naramdaman niya muli ang panlalamig sa kanyang sikmura. Pero kung hindi ako pupunta, patuloy niya para ko na ring inamin na tama. Sila, na talagang wala akong lugar sa mundo nila, na isa lang akong duwag na nagtatago sa anino. Ang ideya ng pagkatalo nang hindi man lang lumalaban ay mas masakit pa. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, ang kanyang mga mata ay napadako sa ibabaw ng isang luma at maalikabok na aparador. Nandoon nakatago sa isang sulok ay isang maliit na kahon na gawa sa kahoy, isang baul ng mga alaala na matagal na niyang sinadyang hindi buksan. Dahan-dahan siyang tumayo, ang kanyang mga binti ay tila mabigat. Kinuha niya ang isang silya, umakyat at maingat na ibinaba ang kahon. Ang alikabok ay lumipad sa hangin. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinupunasan ito. Inilapag niya ito sa sahig at naupo sa harapan nito. Huminga siya ng malalim bago buksan ang kinakalawang na trangka. Ang isang mahinang tunog ng pag-angat ng takip ay tila isang pinto patungo sa isang mundong matagal nang nakalibing. Sa loob, ang amoy ng lumang papel at natuyong bulaklak ang sumalubong sa kanya. Ang unang nakita niya ay mga litrato, ngunit hindi ito mga litrato ng kanyang kasalukuyang buhay. Sa isang litrato, nakatayo siya sa isang entablado, nakasuot ng isang eleganteng bestida, nagsasalita sa harap ng daan-daang tao. Ang kanyang tindig ay puno ng kumpiyansa, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon. Sa isa pa, kinakamayan niya ang dating alkalde ng syudad,
Pareho silang nakangiti. At sa isa pa, napapaligiran siya ng mga batang lansangan. Ang mga mukha ng mga bata ay puno ng pag-asa habang inaabutan niya sila ng mga libro. Hinaplos niya ang kanyang sariling mukha sa litrato. Ang babae doon ay tila ibang tao, si Ana Adabio Rosario, ang tagapagtatag at direktor ng Adabio Foundation, isang organisasyong tumulong sa libu-libong pamilya at kabataan sa syudad. Ang kanyang ama ay isang respetadong negosyante at pilantropo. Ang kanyang ina ay isang minamahal na guro. Lumaki siya sa isang mundo ng layunin ng serbisyo ng paggalang hanggang sa gumuho ang lahat. Ang alaala ng pagkakanulo ng isang pinagkakatiwalaang kasosyo, ang mga kaso sa korte, ang nawalang pera, ang kahihiyan, at ang sunod-sunod na pagpanaw ng kanyang mga magulang ay bumalik na parang isang alon, handa siyang lunurin muli. Ngunit sa pagkakataong ito, may nag-iba. Sa ilalim ng mga litrato ay isang nakatuping liham. Kilala niya ang sulat kamay. Ito ay galing kay Eileen, ang kanyang matalik na kaibigan mula sa nakaraan, isang babaeng kasing tapang ng bakal at kasing talas ng diamante. Binuksan niya ito at binasa ang mga salitang halos kabisado na niya. Ana, kahit anong mangyari, kahit saan ka man mapadpad, tandaan mo ito, hindi ka nag-iisa. Tawagan mo ako anumang oras, darating ako. Ang mga salitang yon ay parang isang kamay na humila sa kanya mula sa madilim na tubig. Pinahid niya ang huling bakas ng luha sa kanyang mga mata. Tinitigan niyang muli ang mga litrato sa babaeng puno ng pangarap at lakas. Iniisip nilang isa lang akong tagalinis. Bulong niya ang kanyang boses ay may bahid na ng bagong determinasyon. Ang kanyang likod ay unti-unting tumuwid. Iniisip nilang wala akong kwenta. Hindi nila alam kung sino talaga ako. Ang sakit ng nakaraan ay hindi na isang bigat na humihila sa kanya pababa. Ito ngayon ay naging panggatong, isang apoy na nagsimulang mag-alab sa kanyang puso. Kinuha niya ang kanyang luma at dikipad na telepono mula sa kanyang bag. Nanginginig pa rin ang kanyang mga daliri, ngunit hindi na dahil sa takot o lungkot. Ito ay dahil sa halo-halong kaba at pag-asa. Hinanap niya ang isang pangalan na matagal nang hindi niya tinatawagan. Huminto ang kanyang daliri sa ibabaw ng pangalang Eileen. Huminga siya ng malalim, pinuno ng hangin ang kanyang dibdib at pinindot ang call button. Isang ring, 2, 3. Hello. Isang boses mula sa kabilang linya, malinaw at malakas. Napapikit si Ana. Eileen. Nabasag ang kanyang boses sa unang salita. Ako to. Ilang segundong katahimikan. Pagkatapos isang gulat, ngunit mainit na tugon. Ana, Diyos ko, ikaw ba talaga yan? Oo. Sagot ni Ana, ang kanyang boses ay unti-unting tumatatag. Ako nga, Eileen. Kailangan kita. Huminto siya, humugot ng lakas mula sa babae sa mga litrato. Oras na para ipaalala sa kanila kung sino ako. Kinabukasan, isang itim na SUV na may maitim na salamin ang huminto sa harap ng luma at halos nagkakalutang na apartment building ni Ana. Ang sasakyan ay isang halatang pagkakamali sa tanawin, isang brilyante. Kante sa gitna ng basurahan, nagbukas ang pinto sa likuran at isang pares ng matutulis na stiletto heels ang unang lumabas, matatag na tumapak sa sirang semento. Sumunod ang may-ari ng sapatos, si Eileen. Nakasuot siya ng isang itim na pantsuit na tila hinulma sa kanyang katawan. Malalaking sunglasses ang tumatakip sa kalahati ng kanyang mukha at ang kanyang buhok ay nakatali sa isang masikip at eleganteng bun. Bawat galaw niya ay sumisigaw ng kapangyarihan at kumpiyansa. Tumingala siya sa gusali, bahagyang kumunot ang kanyang noo na para bang sinusuri ang isang kalabang kailangan niyang talunin. Nang makita niya si Ana na nag-aabang sa may pintuan, ang matigas na ekspresyon sa kanyang mukha ay biglang lumambot. Tinanggal niya ang kanyang sunglasses
At sa ilalim nito ay mga matang puno ng pag-aalala at pagmamahal. Ana, sabi niya, ang kanyang boses ay malambing ngunit may diin. Hindi na nakapagsalita si Ana. Tumakbo si Eileen at niyakap siya ng mahigpit. Sa yakap na yon naramdaman ni Ana ang lahat ng bigat na kanyang pinapasan ay tila gumaan. Para itong isang pader na matagal nang nag-iisa ay sa wakas ay nakahanap ng sandalan. Akala ko hindi ka natatawag. Bulong ni Eileen, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Patawad, sagot ni Ana, ang mga luha ay muling namumuo sa kanyang mga mata. Patawad kung ngayon lang. Humiwalay si Eileen sa yakap at hinawakan ang magkabilang pisngi ni Ana. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Huwag kang hihingi ng tawad. Ang mahalaga, nandito ka na. Nandito na ako. Umakyat sila sa maliit na apartment ni Ana. Pagpasok ni Eileen, hindi siya nagpakita ng anumang pagkagulat o pagkadismaya sa kalagayan ng tinitirhan ng kaibigan. Sa halip, ang kanyang mga mata ay agad na napako sa kahon na gawa sa kahoy at sa mga litratong nakakalat sa mesa. Ito pa rin pala sila, sabi ni Eileen, hinahawakan ng isang litrato kung saan magkatabi silang dalawa ni Ana, mga bata pa puno ng pangarap. Ang Adabio Foundation. Umupo si Eileen sa silya, inilagay ang kanyang mamahaling bag sa sahig na parang wala itong halaga at itinuon ang buong atensyon kay Ana. Okay, walang paligoy-ligoy. Sabihin mo sa akin ang lahat. Ano ang pangalan ng kalaban? Ano ang kanilang kahinaan? Ang kanyang tono ay hindi parang isang kaibigan na nakikiramay. Ito ay parang isang general na naghahanda para sa isang digmaan. At nagsimulang magkwento si Ana. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang trabaho sa hotel, ang patuloy na pangmamaliit ni Michelle, at ang huling dagok, ang mapait na paanyaya. Habang nagsasalita si Ana, hindi siya pinutol ni Eileen. Nakikinig lang ito, ang kanyang mga mata ay matalim pinoproseso ang bawat detalye. Nang matapos si Ana, tumayo si Eileen at naglakad-lakad sa maliit na espasyo. Isang public humiliation, sabi ni Eileen, tila kinakausap ang sarili. Klasikong taktika ng mga insecure na tao. Gusto kanyang ilagay sa isang entablado kung saan hindi ka pamilyar para ikaw ang magmukhang katawa-tawa at siya ang maging bida. Huminto siya at hinarap si Ana, pero nagkamali siya ng kinalaban. Hindi niya alam kung sino ang tinapakan niya. Eileen, wala akong pera para sa ganito, mahinang sabi ni Ana. Tingnan mo ang lugar na ito. Ang damit ko. Wala akong isusuot. Isang matalas na tingin ang ipinukol ni Eileen kay Ana. Huwag na huwag mo nang uulitin ang salitang pera sa harapan ko. Hindi ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa prinsipyo. Kinuha niya ang kanyang laptop mula sa bag at binuksan ito sa mesa. Ang mabilis na pagtipa niya sa keyboard ay parang tunog ng isang makinilya. Ito ang gagawin natin. Sabi ni Eileen, ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa screen. Una, kailangan nating alamin ang lahat tungkol kay Michelle at Michael. Sino ang mga bisita sa kasal? Sino ang mga business partners ni Michael? Sino ang mga taong kailangan nating makuha ang atensyon? Nagulat si Ana. Akala ko, maghahanap lang tayo ng damit. Tumingin si Eileen kay Ana, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ana, mahal kong kaibigan, hindi tayo pupunta doon para lang maging maganda. Hindi tayo pupunta doon para makipagtalo. Pupunta tayo doon para magbigay ng isang mensahe. Itinuro niya ang mga litrato sa mesa. Ang layunin natin ay hindi para ipahiya si Michelle. Ang layunin natin ay ipaalala sa lahat ng tao sa kwartong yon kung sino si Ana Adabio Rosario. At kapag naaalala na nila, si Michelle na mismo ang gagawa ng kahihihiyan para sa sarili niya. Sa mga salitang yon, naramdaman ni Ana ang isang pag-asang hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Ang plano ni Eileen ay hindi isang paghihiganti. Ito ay isang pagbawi. Pagbawi ng kanyang pangalan
ng kanyang dignidad, ng kanyang pagkatao. Ang damit, sabi ni Eileen, isinara ang kanyang laptop at tiningnan si Ana. Hindi lang yan tela, iyan ang magiging baluti mo, ang alahas. Iyan ang iyong mga sandata at ang iyong tindig. Tumayo siya at itinuwid ang balikat ni Ana. Iyan ang iyong korona. Panahon na para isuot mo ulit yan, Ana. Sa unang pagkakataon, isang tunay na ngiti ang sumilay sa labi ni Ana. Hindi na ito isang ngiti ng pagod o pilit na pagtanggap. Ito ay isang ngiti ng isang mandirigma na handa nang bumalik sa laban. Ang mga sumunod na araw ay tila isang ipo-ipo ng mga tela sinulid at mga nakakasilaw na ilaw. Dinala ni Eileen si Ana sa isang pribadong atelier na pag-aari ng isang sikat na designer, isang lugar na karaniwang para lamang sa mga artista at politiko. Ang amoy ng mamahaling tela at pabango ay malayo sa amoy ng panlinis na sanay na si Ana. Sa simula pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan, isang impostor sa mundong iyon. Hindi ko ito kaya, Eileen. Ang mga presyo dito. Bulong ni Ana habang tinitingnan ang isang simpleng bestida na may presyong katumbas ng isang taon niyang sahod. Hinawakan ni Eileen ang kanyang balikat. Ang pagkakahawak ay mahigpit at nagbibigay lakas. Hindi mo kailangang kayanin. Kailangan mo lang dalhin. May malaking pagkakaiba doon. Sa harap ng isang malaking salamin na may 3 anggulo pinagsukat si Ana ng iba't ibang damit. Ngunit hindi ito simpleng pagsusukat. Bawat piraso ng damit ay may kasamang aral mula kay Eileen. Hindi. Sabi ni Eileen, pinapatigil ang designer na isukat ang isang damit na puno ng kumikinang na sequins. Hindi tayo naghahanap ng atensyon, naghahanap tayo ng respeto. Ang kapangyarihan ay hindi maingay. Ito ay tahimik ngunit ramdam. Sa huli pinili nila ang isang disenyo na simple ngunit may matinding dating isang floor-length gown na gawa sa itim na sutla na may eleganteng hiwa na nagpapatingkad sa kanyang tindig. Ang tanging palamuti nito ay isang banayad na borda ng ginto sa may balikat na tila mga sinag ng papalubog na araw. Ito, sabi ni Eileen, na may pagtango ng pagsang-ayon. Hindi ito sumisigaw. Ito ay bumubulong ng kapangyarihan. Ngunit ang paghahanda ay hindi natapos sa damit. Ang bawat gabi sa apartment ni Ana ay naging isang training ground. Pinaglakad siya ni Eileen sa maliit na espasyo habang suot ang isang pares ng mataas na takong na hiniram nito. Tuwid ang likod, Ana. Itaas ang baba, paalala ni Eileen. Ang bawat hakbang mo ay dapat may layunin. Isipin mo na ang sahig na tinatapakan mo ay pag-aari mo. Sa una si Ana ay tila isang bagong silang na usa, nanginginig at alanganin. Ngunit habang tumatagal ang kanyang mga hakbang, ay naging mas matatag, mas may kumpiyansa. Isang gabi, habang nagpapahinga sila, inilabas ni Eileen ang mga lumang litrato mula sa kahon. Naalala mo ba ito? Tanong ni Eileen, itinuturo ang isang litrato kung saan si Ana ay nagsasalita sa harap ng mga negosyante para humingi ng donasyon para sa kanyang foundation. Halos manginig ka sa takot bago ka umakyat sa entablado. Pero nang magsimula kang magsalita, lahat sila ay nakikinig. Nakuha mo ang loob nila dahil naniwala sila sa'yo. Naniwala sila sa puso mo. Ang mga alaala ay nagsimulang bumalik kay Ana, hindi na bilang masakit na paalala ng nawala, kundi bilang isang testamento ng kanyang kakayahan. Ang babae sa litrato ay hindi patay, natutulog lang siya. At ngayon, unti-unti na siyang nagigising. Ang proseso ay hindi madali. May mga gabi na pagod si Ana, hindi lang sa pisikal, kundi sa emosyonal. May mga sandali na tinitingnan niya ang kanyang sarili sa salamin at ang nakikita pa rin niya ay ang tagalinis na may magaspang na kamay at pagod na mga mata. Hindi ko yata kaya, Eileen. Sabi niya isang gabi, ang boses ay puno ng pagdududa. Umupo si Eileen sa tabi niya. Hindi siya nagsalita agad.
Sa halip kinuha niya ang isang maliit at eleganteng kahon mula sa kanyang bag. Binuksan niya ito. Sa loob sa ibabaw ng itim na velvet ay isang simpleng silver na kwintas na may iisang itim na perlas sa gitna. Alam mo ba kung saan galing ito? Mahinang tanong ni Eileen. Umiling si Ana. Ibinigay ito sa akin ng tatay mo ilang linggo bago siya pumanaw. Kwento ni Eileen. Sabi niya, Eileen, itago mo ito para kay Ana. Ibigay mo lang sa kanya kapag handa na siyang lumaban ulit. Ito ay galing sa nanay mo. Nanginginig ang mga kamay ni Ana habang inaabot ang kwintas. Nang mahawakan niya ito, naramdaman niya ang isang kakaibang init na dumaloy sa kanyang katawan. Ito ay higit pa sa isang alahas. Ito ay isang basbas, isang pamana. Isinuot ni Eileen ang kwintas sa leeg ni Ana. Ang malamig na metal ay tila yumakap sa kanyang balat. Tumingin siyang muli sa salamin. Sa pagkakataong ito may nag-iba, ang kanyang mga mata ay may bagong kislap. Ang kanyang mga balikat ay tila mas tumuwid. Ang kwintas ay nakapatong sa kanyang dibdib na parang isang medalya ng katapangan. Dumating ang araw ng kasal. Ang apartment ni Ana ay naging isang dressing room ng isang reyna, isang makeup artist at hairstylist na personal na pinili ni Eileen ang nag-aayos sa kanya. Ang kanyang buhok ay itinali sa isang mataas at eleganteng ayos na nagpalabas sa ganda ng kanyang leeg. Ang kanyang makeup ay simple nagbibigay diin sa kanyang mga mata at nagtatago sa mga taon ng pagod. Nang sa wakas ay isinuot niya ang itim na gown na patingin ang lahat sa silid. Tumayo si Ana at humarap sa salamin. Ang babaeng nakatitig pabalik sa kanya ay hindi na ang anino sa The Grand Alaya. Hindi rin ito ang multo ng nakaraan mula sa mga litrato. Ito ay si Ana Rosario, isang babaeng hinubog ng kanyang marangyang nakaraan at ng kanyang mahirap na kasalukuyan. Isang babaeng bumagsak ngunit muling bumangon. Isang reyna na hindi nangangailangan ng palasyo para patunayan ang kanyang halaga. Lumapit si Eileen, ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha ng pagmamalaki. Handa ka na, tanong niya. Huminga ng malalim si Ana, hinawakan ng itim na perlas sa kanyang leeg. Isang kalmadong nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hindi, sagot niya, ang kanyang boses ay matatag at puno ng kapangyarihan. Sila ang dapat maghanda. Ang Grand Magnolia Estate ay isang hiyas na nakatago sa labas ng syudad, isang malawak na lupain kung saan ang kalikasan at karangyaan ay nagtatagpo. Ang mga puno na daan-daang taon na ang tanda ay pinalamutian ng libu-libong maliliit na ilaw na parang mga alitaptap. Ang hangin ay puno ng samyo, ng mga puting rosas at ng matamis na tunog ng isang live orchestra na tumutugtog ng Vivaldi. Ang mga bisita na pawang mga elite ng lipunan ay naglalakad sa damuhan na parang mga Diyos at Diyosa na bumaba mula sa Olympus. Sa gitna ng lahat ng ito, si Michelle ay isang maningning na araw. Ang kanyang wedding gown na gawa sa Paris na may libu-libong maliliit na perlas ay kumikinang sa bawat galaw niya. Ang kanyang nangiti ay perpekto nakahanda para sa bawat kamera na kumukuha ng litrato. Para sa kanya, hindi lang ito isang kasal. Ito ang kanyang koronasyon. Hindi ba't perpekto ang lahat, mahal? Sabi niya kay Michael, mahigpit ang kapit sa braso nito. Si Michael na nakasuot ng isang mamahaling tuxedo ay ngumiti ng pilit. Ang kanyang atensyon ay nahahati sa pagitan ng kanyang nobya at ng kanyang telepono kung saan palihim niyang tinitingnan ang mga update sa stock market. Oo, Michelle, napakaganda. Sagot niya, ang boses ay walang sigla. Para sa kanya ang kasal na ito ay isang transaksyon, isang pagsasanib ng yaman at impluensya. Si Michelle ang perpektong palamuti para sa kanyang lumalaking imperyo. Habang naglalakad sila para batiin ang mga bisita, isang grupo ng mga kaibigan ni Michelle ang lumapit. Girl, ang ganda-ganda mo. Puri ng isa. Pero teka, may isa pa akong inaabangan.
Darating ba talaga yung mangnanda na yung, alam mo na? Isang mapanuyang tawa ang kumawala kay Michelle. Sino yung tagalinis na kuasa pa kayo? Imposibleng magpakita yon. Malamang tinapon na niya yung imbitasyon at bumalik sa pagkayod ng sahig kung saan siya nararapat. Nagtawanan sila, ang kanilang mga boses ay puno ng pangmamaliit. Ngunit sa likod nila, isang matandang lalaki na may bughaw na mga mata at marangal na tindig ang nakarinig sa kanilang usapan. Siya si Don Ricardo, isang respetadong negosyante at isa sa mga pinakamahalagang panauhin ni Michael. Isang bahagyang pagkunot ng noo ang gumuhit sa kanyang mukha dahil sa narinig. Nilapitan ni Michael si Don Ricardo. Iniwan sandali si Michelle sa kanyang mga kaibigan. Don Ricardo, ikinagagalak kong nakarating kayo. Sabi ni Michael, inilahad ang kanyang kamay. Michael, binabati kita. Tugon ng matanda, isang formal na ngiti ang nasa kanyang labi. Magandang lugar ito. Naaalala ko tuloy ang mga lumang panahon. Ang mga pagtitipon na tulad nito ay paborito ng isang matalik na kaibigan ko, si Enrique Rosario. Ang pangalan ay hindi pamilyar kay Michael. Pasensya na po, sino po siya? Isang dakilang tao. Sabi ni Don Ricardo, ang kanyang mga mata ay tila naglalakbay sa nakaraan. Ang nagtatag ng Adabio Foundation. Ang pamilyang yon ay nagbago sa mukha ng syudad na ito. Napakabuti nilang mga tao. Sayang, at biglang naglaho ang kanyang anak na babae, si Ana. Isang napakatalino at mabuting bata. Huling balita ko ay nalubog sila sa utang matapos lokohin ng isang kasosyo. Walang nakakaalam kung nasaan na siya. Si Michael ay tumangulang pilit na nagpapakita ng interes. Ang mga kwento ng nakaraan ay walang halaga sa kanya. Ang mahalaga ay ang hinaharap, ang mga kontratang kanyang isasara. Sa kabilang dako, narinig ni Michelle ang pag-uusap. Lumapit siya, ang nangiti ay muling nakapaskil sa kanyang mukha. Naku Don Ricardo, wag na po nating pag-usapan ang mga malulungkot na bagay. Sabi niya, isinisingit ang sarili sa pagitan ng dalawang lalaki. Ngayon po ay araw ng kasiyahan, ang araw ng hinaharap. Hinila niya si Michael palayo. Iniwan si Don Ricardo na may hindi magandang pakiramdam. May mali sa ngiti ng babaeng iyon, may kulang sa kanyang pagkatao. Ang seremonya ay nagsimula. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagiiwan ng kulay kahel at lila na tanawin sa kalangitan. Nagpalitan ng I do sina Michael at Michelle sa ilalim ng isang arko na puno ng mga puting bulaklak. Ang mga bisita ay pumalakpak. Ang lahat ay perpekto ayon sa plano. Habang nagaganap ang reception, si Michelle ay nasa rurok ng kanyang tagumpay. Tinitingnan niya ang mga mayayamang mukha sa paligid niya, ang mga kumikinang na alahas, ang mga mamahaling champagne. Ito na ang kanyang mundo. Sa wakas narating na niya. "See, anong sabi ko sa inyo?" Bulong niya sa kanyang mga kaibigan habang hawak ang isang baso ng champagne. Hindi siya dumating. Alam niya ang lugar niya. Isang duwag. Ngunit habang binibigkas niya ang mga salitang yon, isang hindi pangkaraniwang katahimikan ang unti-unting gumapang sa hardin. Ang masayang usapan ay humina. Ang tunog ng mga kubyertos ay tumigil. Maging ang orkestra ay tila nag-aalangan sa kanilang pagtugtog. Naramdaman ni Michelle ang pagbabago sa hangin. Anong nangyayari? Tanong niya, naiinis. Sinundan niya ang tingin ng lahat. Ang mga mata ng mga bisita ay hindi na nakatuon sa kanya. Nakatuon ang mga ito sa pasukan ng hardin. Doon sa dulo ng isang mahabang puting carpet, isang itim na sasakyan ang tahimik na huminto. Bumukas ang pinto. Unang lumabas ang isang pares ng itim na stiletto, simpleng ngunit eleganteng tumapak sa lupa. Sumunod ang isang itim na gown na dumadaloy na parang likidong gabi. At pagkatapos, ang babaeng nagmamay-ari nito. Ang buong hardin ay napuno ng isang kolektibong paghinga. Nakatayo si Michelle, ang baso ng champagne ay nakabitin sa ere.
Ang kanyang perpektong ngiti ay nanigas sa kanyang mukha at pagkatapos ay unti-unting naglaho. Pinalitan ito ng pagkalito, pagkatapos ay pagkabigla, at sa huli, isang hindi maipaliwanag na takot. Dahil ang babaeng dahan-dahang naglalakad palapit sa kanila na may tindig ng isang reyna at mga matang puno ng apoy, ay hindi ang tagalinis na inaasahan niyang ipahiya. Ito ay ibang tao. O mas tamang sabihin ito, ang tunay na si siya. Ang bawat hakbang ni Ana sa puting karpet ay tila isang nota sa isang musika na biglang bumasag sa perpektong himig ng gabi. Ang kanyang itim na gown ay isang matapang na kaibahan sa dagat ng mga pastel at kumikinang na kulay sa paligid. Hindi siya naglalakad ng mabilis. Bawat tapak ng kanyang stiletto ay may bigat, may layunin at lumilikha ng isang matatag na tunog na umalingaw-ngaw sa biglaang katahimikan. Ang hangin na kanina'y puno ng masayang bulungan ay ngayon ay napuno ng mga tanong na hindi masambit. Sino siya? Bulong ng isang ginang sa kanyang katabi habang inaayos ang kanyang perlas na kwintas. Artista ba siya? Parang pamilyar ang mukha niya. Sagot ng isa, sinusubukang alalahanin kung saan niya nakita ang babaeng iyon. Hindi. May iba sa kanya. Tingnan mo ang tindig niya. Iyan ang tindig ng isang taong sanay na pag-aari niya ang lugar na kanyang tinatapakan. Hindi pinansin ni Ana ang mga bulungan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang direksyon lamang sa gitna ng hardin kung saan nakatayo ang bagong kasal. Ang kanyang mukha ay kalmado, isang perpektong maskara ng katahimikan, ngunit ang kanyang mga mata ay nagnininga sa isang apoy na matagal nang pinigilan. Si Michael ang unang nagpakita ng matinding reaksyon. Nabitawan niya ang baso ng champagne na hawak niya. Ang tunog ng nabasag na kristal sa damuhan ay tila isang hudyat na ang perpektong gabi ay nabasag na rin. Nakatitig siya kay Ana, ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Hindi ito ang babaeng araw-araw niyang nakikita na nakayuko at nagpupunas ng sahig. Ang babaeng ito ay may aura ng kapangyarihan na hindi niya maipaliwanag. Para siyang nakakita ng isang anino na biglang nagkaroon ng anyo at kaluluwa. Sa tabi niya si Michelle ay parang isang estatwa na gawa sa yelo. Ang kulay ay unti-unting nawala sa kanyang mukha. Ang kanyang mga kamay na kanina'y mahigpit na nakakapit sa braso ni Michael ay ngayon ay nanginginig. Ito ang kanyang pinakamasamang bangungot na nagkakatotoo. Ang kanyang plano ay hindi lang pumalya, ito ay bumalik sa kanya na parang isang sampal. Habang papalapit si Ana, ang mga bisita ay tila dagat na nahahati para bigyan siya ng daan. Ang kanilang mga tingin ay puno ng pagkamangha, pagtataka at para sa ilan isang bakas ng paggalang. Sa wakas, huminto si Ana ilang hakbang mula sa bagong kasal. Ang katahimikan ay halos nakakabingi. Si Michelle, sa isang desperadong pagtatangka na bawiin ang kontrol sa sitwasyon, ang unang nagsalita. Pilit niyang pinangiti ang kanyang mga labi. Ngunit ang resulta ay isang ngiwi. Ana, sabi niya, ang kanyang boses ay matinis at pilit na pinasasaya. Anong sorpresa talagang nakarating ka? Ang huling dalawang salita ay lumabas na parang lason. Hindi agad sumagot si Ana. Tiningnan niya muna si Michelle mula ulo hanggang paa, isang mabagal at kalkuladong pagsusuri. Pagkatapos isang maliit, halos hindi mahahalata, ngunit matalas na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Siyempre, sagot ni Ana, ang kanyang boses ay kalmado, malinaw at may lamig na tila kayang magpabago ng hangin. Nag-abala kang mag-imbita. Paano naman ako hindi darating? Tumingin si Ana sa napakagarang wedding gown ni Michelle. Napakagandang damit, sabi niya. Ang mga salita ay tila isang papuri, ngunit ang tono ay may ibang kahulugan. Huminto siya sandali, hinayaang mabitin sa ere ang tensyon. Sayang lang. Sayang ano? Mabilis na tanong ni Michelle. Ang kanyang depensa ay halatang halata.
Tinitigan ni Ana si Michelle ng diretso sa mata na ang tunay na karangalan ay hindi na isusuot. Dala-dala ito sa pagkatao. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga bisitang nakarinig. Ang mga salita ni Ana ay hindi isang sigaw, ngunit ito ay tumama na parang isang malakas na kulog. Ito ay isang direktang atake, binalot sa seda ng diplomasya. Namula ang buong mukha ni Michelle. Ang kahihiyan ay isang mainit na likido na gumapang sa kanyang buong katawan. Nawala ang lahat ng kanyang pinag-aralang asal. Gusto niyang sumigaw manampal magwala. Sino ka sa tingin mo para pagsabihan ako ng ganyan? Nanggagalaiting bulong ni Michelle. Sapat lang para marinig ni Ana. Isa ka lang. Isa ka lang hamak na tagalinis. Ang nangiti sa labi ni Ana ay hindi nawala. Yan nga ang akala mo, hindi ba? Sagot niya, ang kanyang boses ay nananatiling mahinahon. Sa sandaling iyon ang kanilang pagtatalo ay naging sentro ng atensyon. Ang lahat ay nakikinig nag-aabang. Ang perpektong kasal ni Michelle ay naging isang pampublikong entablado at siya ang kontrabida sa sarili niyang palabas. Si Michael ay nakatayo lang sa tabi, hindi makapagsalita. Hindi makagalaw na parabang isang manood sa isang banggaan ng tren na hindi niya kayang pigilan. Ang reyna ng gabi ay nahaharap sa isang reyna na matagal nang nawala. At sa mga matang nagliliyab sa pagitan ng dalawang babae, alam ng lahat na ang gabing iyon ay hindi magtatapos sa isang masayang palakpakan. Nagsisimula pa lang ang tunay na dula. Sa gitna ng tensyonadong katahimikan na bumabalot kina Ana at Michelle, isang boses ang biglang umalingaw-ngaw mula sa gilid ng mga panauhin. Isang boses na may awtoridad at puno ng hindi makapaniwalang pagkamangha. Hindi maaari. Lahat ay napalingon sa pinanggalingan ng boses. Si Don Ricardo ay dahan-dahang humahakbang palapit, ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang nakatitig kay Ana. Iniwan niya ang kanyang kinauupuan, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang emosyon na tila nakakita siya ng isang multo mula sa nakaraan. Ikaw, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Inayos niya ang kanyang salamin, tinitiyak na hindi siya namamalikmata. Ang mga matang yan, ang tindig na yan. Ikaw si Ana, hindi ba ang anak ni Enrique Rosario? Ang buong hardin ay napuno ng isang matinding katahimikan. Walang humihinga, walang gumagalaw. Maging ang hangin ay tila tumigil sa pag-ihip. Ang pangalang Enrique Rosario ay umalingaw-ngaw, isang pangalan na pamilyar sa mga mas nakatatandang miyembro ng alta sosyedad. Isang pangalan na katumbas ng integridad at pagtulong sa kapwa. Dahan-dahang lumingon si Ana kay Don Ricardo. Ang malamig na ekspresyon sa kanyang mukha ay napalitan ng isang mainit at magalang na ngiti. Don Ricardo, sabi niya, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng respeto. Ikinagagalak ko po kayong makitang muli. Matagal na rin po tayong hindi nagkikita. Ang kumpirmasyon ay isang bombang sumabog sa gitna ng pagtitipon. Diyos ko, bulalas ni Don Ricardo, hinawakan ang kanyang dibdib. Ana Adabio. Rosario, ikaw nga akala namin. Akala namin ay nawala ka na. Saan ka nagpunta, Hija? Ang mga bulungan ay nagsimula na parang apoy sa tuyong damuhan, mabilis na kumalat sa bawat sulok ng hardin. Rosario, sabi ko na pamilyar siya. Ang anak ng nagtatag ng Adabio Foundation, imposible. Teka, kung siya iyon, bakit siya iniinsulto ni Michelle? Si Michael ay napaurong ng isang hakbang na para bang sinampal siya ng isang hindi nakikitang kamay. Adabio Foundation. Ulit niya, ang kanyang isip ay pilit na pinagdudugtong ang mga piraso ng palaisipan. Ang kwento ni Don Ricardo kanina, ang babaeng tagalinis, ang babaeng kaharap niya ngayon, iisa lang pala sila. Isang malamig na pawis ang tumulo sa kanyang sentido. Ngunit walang mas natigilan kaysa kay Michelle. Ang kanyang muka
ay naging kasing puti ng kanyang wedding gown. Ang kanyang mga binti ay nanghina at halos hindi na siya kayanin. Ang katotohanan ay isang malaking alon na rumagasa at winasak ang kastilyong buhangin ng kanyang mga kasinungalingan. Ang babaeng buong akala niya ay isang langgam na madali niyang tapakan ay isa palang leon na nagpapanggap na tupa. Hindi. Hindi totoo yan. Desperadong sigaw ni Michelle, ang kanyang boses ay basag. Nagsisinungaling siya. Isa lang siyang tagalinis sa hotel namin. Ngunit huli na ang lahat. Walang naniwala sa kanya. Ang pagtatangka niyang iligtas ang sarili ay lalo lang nagdiin sa kanyang kasamaan. Lumapit si Don Ricardo kay Ana at buong paggalang na hinawakan ang kanyang kamay. Humarap siya sa lahat ng mga bisita, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw na may bigat at awtoridad. Para sa kaalaman ng lahat, panimula niya ang babaeng ito na nasa harapan ninyo, si Ana Adabio Rosario, ay nagmula sa isa sa mga pinakarespetadong pamilya sa syudad na ito. Ang kanyang ama ay nagtayo ng mga paaralan at nagbigay ng trabaho sa libu-libong tao. Ang kanyang ina ay isang huwarang guro. At ang Adabio Foundation na pinamunuan mismo ni Ana ay nagpaaral sa hindi mabilang na mga kabataan na karamihan ay mas mayaman na ngayon kaysa sa atin. Bawat salita ni Don Ricardo ay isang pako na ipinupukpok sa kabaong ng reputasyon ni Michelle. Ang mga bisitang kaninay kasama ni Michelle sa pagtawa ay ngayon ay nakayuko sa hiya, iniiwasan ang tingin ni Ana. Ang dignidad. Patuloy ni Don Ricardo, ang kanyang tingin ay matalim na nakatuon kay Michelle ay hindi nakukuha sa dami ng pera o sa apelyido ng napangasawa. Ito ay nasa dugo, nasa pagpapalaki at higit sa lahat, nasa puso. Sa sandaling iyon, isang tao mula sa likuran ang nagsimulang pumalakpak. Isang mabagal sinasadyang palakpak. Sumunod ang isa pa at isa pa, hanggang sa ang buong hardin ay napuno ng isang malakas at umaatikabong palakpakan. Hindi ito palakpak para sa bagong kasal. Ito ay palakpak para kay Ana. Isang pagkilala, isang paghingi ng paumanhin, isang pagpaparangal. Nakatayo si Ana sa gitna ng lahat, ang kanyang mga mata ay bahagyang nangingilid sa luha. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng tagumpay. Si Michelle, na hindi na makayanan ang bigat ng katotohanan at ang dagundong ng palakpakan, ay tila isang manikang nabalian ng tali. Nakatitig siya sa kawalan, ang kanyang mundo ay gumuho sa harap ng kanyang mga mata. Ang kanyang pinakaperpektong gabi ay naging kanyang pinakamasamang bangungot. Ang malakas na palakpakan ay tila isang nakakabinging iingay sa pandinig ni Michelle. Bawat palakpak ay isang paglibak, isang paghatol. Hindi na niya kaya. Ang lahat ng kontrol na pilit niyang pinanghahawakan ay biglang gumuho. Tumigil kayo! May isang nakakakilabot na sigaw ang kumawala. Mula sa kanyang lalamunan, pinutol ang palakpakan at pinalitan ito ng isang nakakagulat na katahimikan. Ang kanyang boses ay hindi na matamis at sosyal. Ito ay garalgal puno ng galit at desperasyon. Tumigil na, sabi ako. Lahat ng mata ay muling napunta sa kanya. Ang kanyang perpektong ayos na buhok ay bahagyang nagulo. Ang kanyang makeup ay nagsisimulang mag-smudge dahil sa mga luhang nagbabadyang tumulo. Ang kanyang magandang wedding gown ay tila isang costume na hindi na bagay sa kanya. Itinuro niya ang isang nanginginig na daliri kay Ana. Kasalanan mo to. Sino ka para sirain ang araw ko? Pagkatapos ng lahat, isa ka pa ring talunan. Isang pulubi. Nagtatago sa likod ng pangalan ng mga magulang mong matagal nang patay. Habang ako, tumingin siya sa paligid na parang naghahanap ng kakampi. Ako ang reyna dito. Ngunit wala siyang nakitang suporta. Ang nakita lang niya ay mga mukhang puno ng pagkadismaya at awa. Si Michael, na kanina patahimik sa isang sulok, ay sa wakas ay kumilos.
Lumapit siya kay Michelle, hindi na bilang isang asawa, kundi bilang isang taong nagnanais na patigilin ang isang sakuna. "Michelle, tama na," sabi niya. Ang kanyang boses ay mababa ngunit may bigat ng bakal. "Tapos na. Lalo mo lang pinapahiya ang sarili mo." Ang mga salita ni Michael ay parang gasolinang ibinuhos sa apoy. Tumingin si Michelle sa kanya, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at pagtataksil. "Pati ba naman ikaw?" Sigaw niya. "Pinagtatanggol mo siya. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa kasal na, to para sa'yo, para sa pamilya mo." Sa kanyang pagwawala, dinampot ni Michelle ang pinakamalapit na bagay na kanyang maabot, isang hindi pa nabubuksang bote ng mamahaling champagne mula sa isang lamesa. Itinaas niya ito na akmang ihahagis kay Ana. Ngunit bago pa niya magawa ito, isang figura ang mabilis na humarang sa harapan ni Ana, si Eileen. Mula sa pagiging isang tahimik na manonood, si Eileen ay naging isang pader na bakal. Hindi siya natinag. Tinitigan niya si Michelle nang may malamig na determinasyon. "Subukan mo'y hamon ni Eileen." Ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng panganib. Nabitawan ni Michelle ang bote. Isang malakas na tunog ng pagbasag ang narinig nang tumama ito sa sahig at ang mamahaling alak ay kumalat sa puting carpet na parang dugo. Ang eksenang yon ang sumira sa lahat. Hinawakan ni Michael ang braso ni Michelle. "Umalis na tayo dito." "Hindi." Nagpupumiglas na sigaw ni Michelle. "Hindi ako aalis. Ito ang party ko." Sa kanyang pagpupumiglas, sinampal niya si Michael. Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa buong hardin. Natigilan si Michael. Hinawakan niya ang kanyang pisngi, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa huling patak ng katotohanan na sumampal sa kanya. Ang babaeng pinakasalan niya ay hindi lang pala mayabang. Siya ay isang halimaw na walang kontrol. Binitiwan niya si Michelle. Dahan-dahan siyang lumakad patungo sa entablado kung saan naroon ang mikropono ng banda. Kinuha niya ito. Isang mahinang feedback ang narinig bago siya nagsalita. Isang anunsyon, panimula niya. Ang kanyang boses ay pagod ngunit matatag. Ang lahat ay nakikinig. Ang selebrasyong ito ay tapos na. Humarap siya sa direksyon ni Michelle. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. At ang kasal na ito ay isang pagkakamali. Itinuturing ko itong tapos na dito at ngayon. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa lahat. Si Michelle ay napaluhod sa damuhan na para bang lahat ng lakas ay biglang nawala sa kanyang katawan. Ang kanyang mga hikbi ay naging malakas na hagulgol, isang tunog ng isang taong nawalan ng lahat sa isang iglap. Ang kanyang pagguho ay ganap at pampubliko. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang lumakad si Ana patungo sa entablado. Kinuha niya ang mikropono mula sa kamay ni Michael. "Hindi ako pumarito para maghiganti." Panimula niya. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong hardin, pinapakalma ang lahat. "Hindi ako pumarito para manira ng isang okasyon." Tumingin siya sa mga mukha ng mga bisita. Ang kanyang tingin ay malumanay, ngunit may diin. "Pumarito ako para ipaalala sa sarili ko at marahil sa inyo na rin na ang dignidad ay hindi isang bagay na ibinibigay o binabawi ng ibang tao. Ito ay isang bagay na nasa loob natin. Hindi ito nakasalalay sa ating trabaho, sa ating damit, o sa laman ng ating bank account." Huminga siya ng malalim. Ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat kapag siya ay nasa itaas. Nasusukat ito kung paano siya bumangon matapos bumagsak at kung paano niya tratuhin ang mga taong sa tingin niya ay walang maibibigay sa kanya. Pagkatapos ng kanyang mga salita, isang sandali ng taimtim na katahimikan ang bumalot sa lugar. At pagkatapos, isang panibagong alon ng palakpakan ang nagsimula, mas malakas, mas taos puso kaysa sa nauna. Sa sahig si Michelle ay umiiyak pa rin, ngunit wala nang nakikinig sa kanya. Ang kanyang dula ay tapos na. At habang ang palakpakan ay nagpapatuloy, si Ana
ay tumayo sa entablado, hindi na bilang isang biktima o isang tagapaghiganti, kundi bilang isang simbolo ng lakas at karangalan. Ang ilaw ng buwan ay tumatama sa kanya na para bang ang langit mismo ay nagbibigay pugay sa reyna na muling natagpuan ang kanyang korona. Ilang araw matapos ang kasal na naging isang malaking iskandalo sa alta sosyedad, ang mundo ay tila bumalik sa normal. Ngunit para kay Ana, ito ay isang bagong normal. Ang kanyang maliit na apartment na dati isang kulungan ng kalungkutan ay ngayon ay isang headquarters ng pag-asa. Nakatayo si Ana sa harap ng isang bintana, hawak ang isang mainit na tasa ng kape, pinagmamasdan ang pagsikat ng araw sa syudad. Sa mesa sa likod niya nakakalat ang mga papeles, mga lumang dokumento ng Adabio Foundation na maingat niyang inilabas muli mula sa kahon na gawa sa kahoy. May kumatok sa pinto. Pagbukas niya, naroon si Don Ricardo nakangiti at may dalang isang folder. "Magandang umaga, Ana." Bati niya. "Hindi pa ako makapaniwala. Ang balita tungkol sa iyo ay kumalat na parang apoy. Marami sa mga dati naming kasamahan sa negosyo, mga taong natulungan ng iyong ama, ang tumatawag sa akin. Lahat sila ay gustong malaman kung paano sila makakatulong." Inilatag ni Don Ricardo ang mga papeles sa mesa. Ito ay isang listahan ng mga pangalan, mga CEO, philanthropist at community leaders. Lahat ay nag-aalok ng pondo at suporta para muling buhayin ang Adabio Foundation. "Sinisimulan na nating muli, Hija," sabi ni Don Ricardo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. "Ang pamana ng iyong mga magulang ay hindi mamamatay." Habang abala sila sa pag-uusap, isang anino ang huminto sa nakabukas na pinto. Si Michael. Mukha siyang mas matanda ng 10 taon. Ang kanyang mamahaling damit ay gusot at may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Hindi na siya ang mayabang na CEO na walang pakialam. Siya ay isang taong nagising sa isang masakit na katotohanan. "Ana," sabi niya, ang kanyang boses ay mahina at puno ng pagsisisi. "Maaari ba tayong mag-usap?" Nagkatinginan si Ana at si Don Ricardo. Tumango ang matanda at magalang na lumabas para bigyan sila ng privacy. Patawad, panimula ni Michael nang silang dalawa na lang. Walang sapat na salita para sabihin kung gaano ako nagsisisi. Nabulag ako. Nabulag ako sa ambisyon sa pera, sa maling akala na ang tagumpay ay nasusukat sa mga bagay na nakikita. Pinabayaan kong tratuhin ka ng ganoon. Wala akong ginawa. Tinitigan siya ni Ana, hindi ng galit kundi ng isang kalmadong pag-unawa. Nakita niya ang isang lalaking naliligaw, isang taong ngayon lang natutunan ang isang napakahalagang aral. "Tinatanggap ko ang iyong paghingi ng tawad, Michael," sagot ni Ana. "Hindi para sa iyo kundi para sa sarili ko. Para makalaya ako sa bigat ng galit. Gusto kong tumulong," mabilis na sabi ni Michael. "Ang foundation. Gusto kong mag-invest, kahit magkano, bilang kabayaran." Pinutol siya ni Ana sa isang magalang na pagtaas ng kamay. "Salamat, pero hindi. Ang pundasyong ito ay hindi itatayo sa pera ng pagsisisi. Itatayo namin ito muli sa tamang paraan, sa tulong ng mga taong tunay na naniniwala sa layunin nito." "Gusto kong bumawi sa iyo, Ana," pakiusap ni Michael. "Ang pinakamagandang paraan para bumawi ka," sabi ni Ana, "ay ang magbago. Maging mas mabuting tao. Maging isang leader na tinitingala, hindi kinatatakutan. Tratuhin mo ang lahat ng tao sa paligid mo, mula sa board member hanggang sa janitor, nang may parehong respeto. Iyon lang ang kailangan kong makita." Walang masabi si Michael. Tumango na lang siya, puno ng hiya, at dahan-dahang tumalikod. Sa kanyang pag-alis, alam ni Ana na ang kabanatang iyon ng kanyang buhay ay tuluyan ng nagsara. Kinagabihan naglalakad si Ana sa labas ng gusali kung saan dating nakatayo ang Adabio Foundation. Ito ay luma na at nakasara, ngunit para kay Ana, nakikita niya ang potensyal nito. Dumating si Eileen, bumaba,
mula sa kanyang SUV at inabutan si Ana ng isang set ng mga bagong susi. Opisyal na, sabi ni Aileen na may malaking ngiti. Sa tulong ni Don Ricardo at ng kanyang mga kaibigan, nabili natin ulit ang gusaling ito. Sayo na ulit ito. Hinawakan ni Ana ang malamig na metal ng mga susi. Tumingala siya sa pangalan ng foundation na bahagya ng nababasa sa ibabaw ng pinto. Handa ka na bang muling itayo ang iyong imperyo? Tanong ni Aileen. Tumingin si Ana sa kaibigan, isang nangiti ng kapayapaan at determinasyon ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hindi ito pagtatayo muli, Aileen. Sabi niya, ito ay pagpapatuloy. Sa kanilang likuran ang mga wailaw ng syudad ay nagsisimulang sumindi isa-isa na parang mga bituin na bumababa sa lupa. At sa gitna ng lahat ng yon, si Ana Rosario ay hindi na isang anino. Siya na ang liwanag. Kinabukasan matapos ang gabi ng iskandalo, ang pangalan nina Ana, Michael at Michelle ay nasa labi ng buong syudad. Ang mga pahayagan at blog ay naguunahan sa paglalathala ng kwento. Bawat isa ay may kanya-kanyang anggulo. Ang mga pamagat ay tila mga hiyaw. Sa gitna ng umaga, ang kasal na naging isang bangungot siyo ng Alaya Hotel, iniwan ang nobya sa altar. Ang pagbabalik ng nawalang Rosario mula Tagalinis, isang reyna. At ang pinakasikat sa lahat, ang dignidad ay hindi nabibili ang gabi kung kailan ang isang janitress ang nagturi sa mga milyonaryo. Ang imahe ni Ana nakatayo nang may dangal sa gitna ng kaguluhan ay naging viral. Ang pangalan ni Michelle sa kabilang banda ay naging katatawanan at simbolo ng arogansya. Ang The Grand Alaya Hotel ay naging sentro ng kontrobersya. Sa loob ng marangyang boardroom ng Alaya Corporation, ang hangin ay mas malamig pa kaysa sa aircon. Nakaupo si Michael sa dulo ng isang mahabang lamesa, kaharap ang kanyang ama, ang chairman ng board, at ang iba pang miyembro. Michael, ano itong kahihiyan na dinala mo sa pangalan ng pamilya natin? Ang boses ng kanyang ama ay kalmado, ngunit may bigat na parang yelo. Ipinakita niya ang isang tablet na nagpapakita ng pagbagsak ng stock price ng kanilang kumpanya. Ang isang kasal na dapat sana ay magpapatibay sa ating posisyon sa negosyo ay naging isang pampublikong sirko dahil sa isang babae na pinili mo. Hindi ko alam, Dad. Mahinang sagot ni Michael. Ang kanyang dating kumpiyansa ay ganap na nawala. Iyon nga ang problema. Michael, hindi mo alam. Tumaas ang boses ng kanyang ama. Hindi mo alam kung sino ang empleyado mo. Hindi mo alam ang tunay na ugali ng babaeng pakakasalan mo. Nabulag ka sa kung ano ang tingin mong makakabuti sa negosyo at hindi mo nakita ang mga taong nasa paligid mo. Walang naisagot si Michael. Ang bawat salita ng kanyang ama ay isang sampal ng katotohanan. Ang kahihiyan ay hindi lang dahil sa nawalang pera, kundi dahil sa pag-amin na siya ay naging isang leader na walang puso at walang paningin. Samantala, sa isang malayong bahagi ng syudad, si Ana, kasama sina Aileen at Don Ricardo, ay nakatayo sa harap ng isang gusaling matagal nang napabayaan. Ito ang dating headquarters ng Adabio Foundation. Ang pintura sa mga pader ay natutuklap na. Ang mga bintana ay makapal sa alikabok. Ang damo sa harapan ay mataas at hindi na naalagaan. Binuksan ni Don Ricardo ang mabigat na pinto. Isang amoy ng kalumaan at alikabok ang sumalubong sa kanila. Sa loob, ang mga kasangkapan ay nababalutan ng puting tela na parang mga multo mula sa nakaraan. Ang mga kahon ng mga lumang dokumento ay nakatambak sa isang sulok, nag-aabang na mabulok. Dito tayo magsisimula. Sabi ni Ana, ang kanyang boses ay isang bulong. Ang tagumpay niya sa kasal ay parang isang panaginip. Ito ang katotohanan. Ang pagbangon ay hindi isang magarbong pagbabalik. Ito ay isang mabagal, mahirap at maruming trabaho. Ang paglilinis sa lugar na ito ay tila mas mahirap pa kaysa sa pagharap sa 100 Michelle.
Huwag kang mag-alala, Ana, sabi ni Eileen, tinatapik ang kanyang likod. Hindi ka nag-iisa. Hihingi ako ng tulong sa mga contact ko. Magpapadala ako ng mga tao para maglinis at mag-ayos dito. Habang nagpaplano sila, isang pamilyar na boses ang tumawag mula sa labas. Si Leah. May dala siyang isang bayong ng pagkain at inumin. Ate Ana, sabi niya medyo nahiya. Narinig ko po sa balita. Nandito na po kayo. Nagdala po ako ng merienda. Napangiti si Ana. Salamat, Leah. Halika, pasok ka. Habang kumakain sila sa gitna ng magulong opisina, ikinuwento ni Leah ang mga nangyari sa hotel. Alam niyo po, Ate Ana, iba na po ang pakiramdam ngayon sa hotel. Yung mga dati pong supladong manager ngayon, bumabati na sa amin. Parang dahil po sa ginawa ninyo, nakita nila kami. Ang mga salita ni Leah ay tumama sa puso ni Ana. Ito pala ang tunay na tagumpay. Hindi ang palakpakan ng mayayaman, kundi ang pag-asang naibigay niya sa mga katulad niyang karaniwang manggagawa. Ito ang nagpaalala sa kanya kung bakit niya kailangang muling itayo ang foundation. Sa gitna ng kanilang kwentuhan, tumunog ang telepono ni Eileen. Lumayo siya para sagutin ito. Nang bumalik siya, ang kanyang mukha ay seryoso. Ana, may problema? Sabi niya. Ano yon? Si Cassandra Vargas, yung investigative journalist. Gusto kanyang interviewin. Isang exclusive. Kinabahan si Ana. Si Cassandra Vargas ay kilala sa kanyang matatalas na tanong at sa kakayahang sirain ang reputasyon ng sinuman. Hindi siya madaling makuha sa mga madamdaming kwento. Hindi siya naniniwala sa mga fairy tale, Ana. Babala ni Eileen. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nahahanap ang butas sa kwento mo. At siguradong uungkatin niya ang 10 taon na nawala ka. Tinitigan ni Ana ang mga nakatambak na abo at alikabok sa paligid niya. Alam niya na ang laban ay hindi pa tapos. Ang pagharap kay Michelle ay madali lang pala. Ang tunay na laban ang pagpapatunay sa mundo na karapat-dapat siya sa pangalawang pagkakataon ay ngayon pa lang magsisimula. Ang pansamantalang opisina ng Adabio Foundation ay ang dating library ng gusali. Ang mga estante ay wala pang laman maliban sa ilang folder na maingat na inayos ni Ana. 2 kamera, mga ilaw at isang maliit na crew ang nagpuno sa espasyo. Ginagawa itong tila isang interrogation room. Sa gitna ng lahat, magkaharap na nakaupo sina Ana at Cassandra Vargas. Si Cassandra ay isang babae na nasa mga huling taon ng 40. May matalas na tingin na tila kayang tumagos sa anumang pagkukunwari. Ang kanyang buhok ay maiksi at ang kanyang pananamit ay simple ngunit profesional. Wala sa kanyang kilos ang nagpapakita ng anumang simpatya. Siya ay naroon para sa isang bagay lamang, ang katotohanan, gaano man ito kasakit. Sa isang sulok nakatayo sina Eileen at Don Ricardo, ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala. Okay, handa na tayo, sabi ng direktor. Magsimula sa loob ng 3, 2, 1. Ngumiti si Cassandra sa kamera, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Magandang araw! Kasama natin ngayon ang babaeng pinag-uusapan ng buong bansa, si Ana Adabio Rosario. Maraming salamat sa iyong oras, Miss Rosario. Tawagin mo na lang akong Ana. Magalang na sagot ni Ana, sinusubukang itago ang kaba sa kanyang boses. Sige, Ana. Sabi ni Cassandra, binuksan ang kanyang notebook. Ang kanyang tono ay agad na naging seryoso. Ang kwento mo ay parang isang modernong fairy tale. Isang prinsesang naging abo at muling naging prinsesa. Kinikilala ka ngayon ng publiko bilang isang bayani. Ngunit sa likod ng lahat ng papuri, may isang malaking tanong. Huminga siya ng malalim bago ibato ang unang bomba. Ang katotohanan ay nawala ka sa loob ng 10 taon. Iniwan mo ang isang pundasyon na ipinagkatiwala sa'yo. Bakit dapat naming pagkatiwalaan ng isang tao na minsan nang tinalikuran ng kanyang pamana? Isang tao na nabuhay bilang isang tagalinis,
para pamahalaan ng milyon-milyong piso na donasyon mula sa publiko. Ang tanong ay direkta, walang paligoy at brutal. Sa pagiging tapat nito, naramdaman ni Ana ang paninikip ng kanyang dibdib. Ito ang mismong tanong na kinatatakutan niya, ang tanong na bumabagabag sa kanya tuwing gabi. Napansin ni Cassandra ang kanyang pag-aatubili dahil ang tanong, Ana, ay hindi na tungkol sa iyong dignidad. Iyon ay napatunayan mo na. Ang tanong ngayon ay tungkol sa iyong kakayahan. May kakayahan ka pa bang mamuno? Sa halip na matakot ang mga salita ni Cassandra, ay nagkaroon ng ibang epekto kay Ana. Biglang naglaho ang kanyang kaba. Ang tanong ay hindi na isang atake. Ito ay isang hamon. At si Ana ay hindi kailanman umuurong sa isang hamon. Huminga siya nang malalim at tumingin ng diretso sa mga mata ni Cassandra. Salamat sa tanong na yan, Cassandra. Panimula niya, ang kanyang boses ay kalmado na ngayon at puno ng katiyakan. Dahil iyan ang pinakamahalagang tanong sa lahat. Oo, nawala ako sa loob ng 10 taon, pag-amin niya. At sa loob ng 10 taon na yon, hindi ako isang direktor, hindi ako isang leader, isa akong tagalinis, isang anino sa isang magarbong hotel. Pero hayaan mong sabihin ko sa'yo kung ano ang natutunan ko sa pagiging isang anino. Patuloy niya, ang kanyang boses ay unti-unting lumalakas. Natutunan kong makinig. Narinig ko ang mga kwento ng mga bellboy na nagtatrabaho ng 16 na oras para lang mapag-aral ang kanilang mga anak. Narinig ko ang mga pangarap ng mga chambermaid na gustong magtayo ng sarili nilang maliit na negosyo. Nakita ko ang pagod sa mga mata ng mga gwardiya na nakatayo buong gabi. Itinatanong mo kung may kakayahan pa ba akong mamuno. Sabi ni Ana, bahagyang umusog palapit. Ang sagot ko ay oo. Sa katunayan, mas may kakayahan akong mamuno ngayon kaysa 10 taon na ang nakalipas. Bakit, tanong ni Cassandra, ang kanyang panulat ay nakahinto sa ere. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Ana, isang ngiting puno ng karunungan na mula sa paghihirap. Dahil 10 taon na ang nakalipas, alam ko kung paano magpatakbo ng isang boardroom. Ngayon, naiintindihan ko kung ano ang nararamdaman ng isang ina na nag-aalala kung may sapat ba siyang pera para sa upa. 10 taon na ang nakalipas, alam ko kung paano gumawa ng mga financial report. Ngayon, naiintindihan ko ang bigat ng pagtatrabaho ng 2 shift para lang makabili ng gamot. Pamumunuan ko ang pundasyong ito, hindi mula sa isang turing-garing. Pagtatapos niya, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon. Pamumunuan ko ito mula sa sahig, mula sa karanasan, mula sa puso. Dahil sa loob ng 10 taon, nakita ko ang mga mukha ng mga taong dapat naming tulungan. Hindi sila mga numero sa isang report. Sila ay sina Lia, sina Mario, sina Elena. Sila ay mga totoong tao at yun ang aking pangako. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa silid. Maging ang camera crew ay tila nakalimutang huminga. Si Cassandra Vargas, ang babaeng kilala sa hindi pagpapakita ng emosyon, ay dahan-dahang ibinaba ang kanyang panulat. Nakatitig lang siya kay Ana, ang kanyang mga mata ay hindi na mapanuri, kundi puno ng isang bagong pag-unawa. Ilang segundo siyang hindi nagsalita. At nang sa wakas ay nagsalita siya, ang kanyang boses ay mas malambot na. Salamat, Ana Rosario, sabi niya. Sa tingin ko, nakuha ko na ang headline para sa aking kwento. Sa sulok nagkatinginan sina Eileen at Don Ricardo. Ang ngiti sa kanilang mga muka ay nagsasabi ng lahat. Ang bagyo ay hindi umiwas. Hinarap ito ni Ana. At sa pagharap niya dito, hindi lang niya ito nalampasan. Ginawa niya itong kanyang lakas. Ang artikulo ni Cassandra Vargas ay inilathala makalipas ang 2 araw. Hindi ito basta-bastang balita. Ito ay isang cover story sa pinakaprestihiyosong magazine sa bansa. Ang pamagat na nakaimprenta sa malalaking itim na letra sa ibabaw ng isang marangal na litrato ni Ana ay simple ngunit napakalakas. Ang reyna ng mga anino,
kung paano ginawang pinakamalaking kayamanan ni Ana Rosario ang 10 taon ng kahirapan. Ang artikulo ay naging isang pambansang usap-usapan. Hindi nito ikinuwento si Ana bilang isang biktima na nagtagumpay, kundi bilang isang leader na dumaan sa apoy at lumabas na mas matibay. Ang kanyang 10 taon bilang tagalinis ay hindi na tiningnan bilang isang kahihiyan, kundi bilang isang pambihirang pagsasanay sa pag-unawa at pakikiramay. Ang epekto ay agaran at napakalaki. Ang mga donasyon ay bumuhos sa AW Foundation, hindi lang mula sa malalaking korporasyon, kundi mula rin sa mga ordinaryong tao, mga guro, mga nurse, mga overseas worker. Bawat donasyon ay may kasamang mensahe ng suporta at paghanga. Sa kanyang opisina sa Alaya Hotel, binabasa ni Michael ang artikulo sa kanyang tablet. Bawat salita ay tila isang salamin na nagpapakita ng kanyang sariling pagkukulang. Pagkatapos niyang basahin, hindi siya nagsalita ng matagal. Tumayo siya, tinawag ang kanyang sekretarya at nagpatawag ng isang emergency meeting. Sa harap ng buong board, kabilang ang kanyang ama, inilatag ni Michael ang isang bagong panukala. Simula sa susunod na buwan, anunsyo niya, ang kanyang boses ay matatag. Itataas natin ng 20% ang sahod ng lahat ng ating rank-and-file employees sa buong bansa. Magtatatag din tayo ng Alaya Educational Fund para sa kanilang mga anak. Isang miyembro ng board ang tumutol. Michael, malaking kabawasan yan sa ating kita. Hindi, mariing sagot ni Michael. Ito ay hindi isang gastos. Ito ay isang pamumuhunan. Isang pamumuhunan sa mga taong nagpapatakbo ng kumpanyang ito. Tumingin siya sa kanyang ama, na ngayon ay nakangiti sa kanya sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo. Panahon na para maging isang kumpanya na may puso. Isang buwan ang lumipas. Ang gusali ng AW Foundation ay hindi na isang lugar ng mga anino at alikabok. Ito ay napalitan ng liwanag, bagong pintura at ng tunog ng mga taong abala sa pagtatrabaho. Ang araw na iyon ay ang opisyal na muling pagbubukas ng pundasyon, ngunit walang magarbong party o red carpet. Sa halip, isang simpleng pagtitipon ang idinaos sa bagong ayos na lobby. Ang mga bisita ay ang mga donor, mga lumang kaibigan ng pamilya Rosario at ang mga unang benepisyaryo ng kanilang mga programa. Nakatayo si Ana sa isang maliit na entablado sa tabi ni na Eileen at Don Ricardo. Hindi siya nakasuot ng itim na gown, kundi isang simpleng puting bestida. Ngayon, inilulunsad natin ang unang programa ng bagong AW Foundation. Anunsyo niya, ang kanyang boses ay puno ng galak. Ito ay tinatawag nating Dignity Scholarship Program. Isang programa na nakalaan para sa mga anak ng mga manggagawa sa industriya ng serbisyo, ang mga tagalinis, mga gwardiya, mga waiter, ang mga taong madalas nating hindi napapansin, ngunit siyang